Sa isang flashback, makikita si Yi na nagme-meditate at nagpa-practice sa paggamit ng mga baraha. Matapos ang kanyang pagsasanay, uminom siya ng tsaa. Habang umiinom, tumaas ang kanyang cultivation mula sa pagiging isang 5-star demon spirit hanggang maging isang 1-star great demon spirit. Pagkatapos nito, sinabi niya na ang pagme-meditate sa lugar na iyon ay kumakain ng malaking mental power. Sa kabutihang palad, may dala siyang magic barley tea na nagpapakalma ng kanyang isipan at pumipigil sa kanya na mawala sa sarili sa mundo ng mga baraha. Dagdag pa niya, pinapanatili nito ang kanyang isipan sa perpektong kondisyon, at ang epekto ng tsaa ay kamangha-mangha, dahil mabilis siyang nakapag-breakthrough patungong Great Demon Spirit Realm sa kabila ng kanyang mediocre aptitude. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama, tila pagod mula sa paglalakbay. Matapos batiin ang kanyang anak, natuwa ito at sinabing sa wakas ay nakauwi na siya. Kasunod nito ay tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nangyari sa Sword Saint Guild at kung naging maayos ang kanilang pag-uusap. Sagot ng ama, naresolba na nila ang krisis ng pag-atake ng Dark Guild, ngunit hindi niya inaasahan ang mga seryosong isyu sa loob ng Sword Saint Guild. Idinagdag pa niya na hindi niya personal na nakita ang Sword Master kaya hindi sila nagkausap. Dahil dito, tinanong ni Yi kung ano na ang dapat nilang gawin, dahil kung wala ang pagkilala ng Sword Saint Guild, hindi nila mai-develop ang kanilang guild sa buong rehiyon para makapag-recruit ng mga miyembro at mapataas ang reputasyon ng card guild ni Liping. Sinabi naman ng kanyang ama, kahit hindi niya nakita ang Sword Master, tinulungan niya ang mga ito na labanan ang mga miyembro ng Dark Guild. Dahil dito, nakatanggap siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkasabi nito, ibinaba niya ang dala niyang bag, at mula rito tumalsik ang ilang bagay. Nakilala ito ni Yi bilang mga Dark Gears na nakukuha mula sa mga napaslang na Great Apostles, at namangha siya sa dami nito. Gayunpaman, sinabi niya na nasa Great Demon Spirit level pa lamang siya, kaya kakailanganin niya ng isang buong araw para ma-purify ang lahat ng ito. Tinanong din niya ang ama kung ito ba ang hindi inaasahang bagay na tinutukoy nito. Sumagot ang ama na hindi iyon ang kanyang tinutukoy, at ibinigay sa kanyang anak ang isang papel, na isang direct qualification para sa finals ng guild competition. Iyon ang ibinigay sa kanya ng Sword Saint Guild. Nagtaka ang kanyang anak tungkol dito, kaya ipinaliwanag ng ama na kung mananalo siya sa kompetisyon, makikilala na ang kanilang card guild. Nag-alala ang anak at sinabing hindi siya kasing husay ng ibang kalahok na tinaguri ang mga genius ng kanilang guilds. Ang ilan pa nga sa mga ito ay nasa Demon Ancestor level, habang siya naman ay kapo-promote pa lamang sa Great Demon Spirit. Natatakot siya na hindi lamang niya hindi may promote ang kanilang guild kundi baka mapahiya pa niya ito. Kaya sa kanyang palagay, sa halip na makatulong, baka lalo pang magpahirap ang bagay na ito sa kanilang sitwasyon. Ngumiti ang ama at sinabi na hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay magkaroon siya ng determinasyon at kumpiyansa sa sarili, at isipin na hindi na sila tulad ng dati. Sinabi rin ng ama na kapag dumating na ang oras ng laban, ipapahiram niya ang mga baraha na ibinigay ni Liping. Kapag ginamit niya ito, mawawala na ang kahalagahan ng level gap sa kanilang cultivation. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik si Yi sa kanyang kinaroroonan, iniisip na bagamat nasa kanya ang mga baraha ni Liping, nagdadalawang isip siyang gamitin ito. Dahil sa kanyang lakas ngayon, ang magagamit lamang niya ay kombinasyon ng anim nito. Naisip din niyang gamitin sa laban ang mga replikang baraha na bagamat binabawasan ang kanyang attack power, pinapanatili naman nito ang kanyang lakas. Upang may promote nila ng maayos ang guild, hindi siya dapat panghinaan ng loob. Taglay ang buong determinasyon, inilabas na niya ang kanyang sandatang baraha at pinalipad ang mga ito. Matapos gawin iyon, naputol ang mga baging na nakapalibot sa kanya, habang naglalakad siya patungo sa kinaroroonan ni Blue Sword, nadaanan niya ang ulo ng barbarian. Matapos makalampas bigla itong damilat, na nagpapakita lamang na hindi pa ito tuluyang namamatay. Samantala, nagkatitigan si Yi at si Blue Sword.
Sinabi ni Blue Sword na magandang estratehiya na itago muna ni Yi ang kanyang kapangyarihan at hintayin ang pagtatapos ng laban ng iba pang kalahok. Ngunit, ayon kay Blue Sword, kahit gawin niya iyon, wala pa rin siyang laban sa kanya. Kaya mas mabuti pang sumuko na lamang siya. Sinabi rin niya na may utang na loob ang kanilang guild sa kanila kaya ayaw sana niyang saktan ito, at iyon na ang huling babala ni Blue Sword para sa kanya. Ngunit habang sinasabi pa niya ito, mabilis na lumipad sa kanyang tagiliran ang ilang baraha na nagmula kay Yi. Sa kabutihang palad, naiwasan ito ni Blue Sword. Habang ang lasenggerong dwarf naman ay bahagyang nahulasan mula sa kanyang pagkalasing, tinanong niya kung anong klaseng sandata ang ginagamit ni Yi. Samantala, si Yi, na ngayon ay binabalasa ang kanyang mga baraha, ay ginamit ang kanyang kakayahang card slash, at matapos iyon, ay sinundan niya ito ng poker flying sword. Habang sunod-sunod na tumatama ang mga baraha kay Blue Sword, mabilis naman niya itong sinasalag gamit ang kanyang espada. At habang ginagawa niya ito, sinabi niya na ang mga atake ni Yi ay mga panggulo lamang, at ang tunay niyang layunin ay tamaan siya ng isa sa kanyang malalakas na atake. Pagkasabi nito, mabilis na sumugod si Blue Sword patungo kay Yi at sinabi na hindi niya ibibigay ang pagkakataon na iyon. Nagulat si Yi sa biglaang atake ni Blue Sword at naisip niyang nakita nito ang kanyang plano, ngunit wala siyang balak sumuko. Sa halip, tinuntungan niya ang isa sa mga baraha at ginamit ito upang makalayo sa kanyang posisyon at maiwasan ang atake ni Blue Sword. Kasunod nito, muli siyang nagpakawala ng card slash, ngunit muli itong iniwasan ni Blue Sword sa pamamagitan ng pagtalon. Sa kanya namang pagtalon, sinubukan ni Blue Sword na mag-counterattack, ngunit muli, si Yi ay naglunsad ng atake gamit ang card slash, na sa pagkakataong ito ay nakaporma ng pabilog ang mga baraha. Nang makita ito ni Blue Sword, sinubukan niyang ipawalang bisa ang atake gamit ang sarili niyang atake, na nagpawasak sa isa sa mga baraha. Ngunit ang mga nagkahiwa-hiwalay na baraha ay muling lumipad patungo sa kanya at muling nabuo sa pabilog na formation, at ngayon ay pinalibutan ang kanyang sandata. Ang kakayahan ni Yi na ito ay tinatawag na card lock. Matapos mangyari iyon, sunod-sunod na tumama kay Blue Sword ang ilan pa sa mga baraha. Dahil dito, sinabi ng host na talagang kakaiba ang fighting style ng Card Guild. Dahil napapalibutan na si Blue Sword ng mga baraha ni Yi, kaya nasasabik ang host sa kung paano niya malalampasan ang sitwasyon na ito. Samantala, habang si Blue Sword ay nahuli na ng mga baraha, unti-unting nanghihina ang kanyang sword ki, kaya tinanong niya si Yi kung ang mga baraha ba ay kumokonsumo sa kanyang sword ki. Ngunit sinabi rin niya na walang silbi ang pagtatangka ni Yi, dahil kung magpapatuloy ang laban na ito, maaaring umantong ito sa pagkamatay ni Yi. Sumagot naman si Yi at sinabi niyang alam niya na hindi mapipigilan ng card lock ang mga galaw ni Blue Sword ng matagal, ngunit sapat na ito para bigyan siya ng oras upang makumplito ang kanyang card slash. Matapos niyang sabihin ito, nabuo na niya ang kanyang mga baraha ng spades, kaya pinakawala na niya ang isa sa kanyang ultimate attack, na tinawag niyang Spades Dragon. Nang makita ito ng mga manunood, napatanong sila kung anong klaseng atake iyon. Namangha naman ang ilan, dahil sari-sari ang nagagawa ni Yi gamit ang kanyang mga baraha, hindi lang sa pag-atake kundi pati na rin sa pag-control at pag-summon. Maging ang isa sa mga VIP ay namangha at sinabi na ito ay worth it na i-record at imbestigahan. Ang blacksmith naman ay namangha sa paggamit ng iba't ibang kombinasyon ng mga baraha, kaya napatanong siya kung sinong master craftsman ang gumawa ng mga ito. Samantala, maging si Leping, na siyang gumawa ng mga barahang iyon, ay namangha din at sinabi kay Elizabeth na ang mga tao dito ay naglalaro din ng mga baraha tulad ng ginagawa niya. Namamangha rin siya dahil ginagamit nila ang mga baraha hindi lamang sa paglalaro, kundi pati na rin sa pakikipaglaban. Si Elizabeth naman ay napapatingin na lang kay Leping at iniisip na mukhang gusto na naman siyang pagtripan nito, dahil nagkukunwari pa ito na wala siyang alam sa mga nangyayari. Sa mga sandaling iyon, ang malaking dragon na binuo ng mga baraha ay tatama na kay Blue Sword. Nang makita ito ni Blue Sword, pumasok siya sa kanyang selfless state at ginamit ang kanyang maximum sword ki.
Sa paggawa nito, lumakas ng husto ang kanyang enerhiya at nasira ang mga baraha na pumipigil sa kanya. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na tinawag niyang Bluebird upang salubungin ang dragon ni Yi. Pagkatapos ng sagupaan, nagkaroon ng malaking pagsabog, at parehong naglaho ang mga atake nila, habang ang pira-pirasong mga baraha ay bumabagsak mula sa ere, ay makikita naman na matapos ang atake, ay nanginginig na si Yi dahil malaking porsyento ng kanyang lakas ang ginamit niya para ilunsad ang atakeng iyon. Naisip niya na sa kanyang kasalukuyang estado bilang isang 3-star Great Demon Spirit, hindi niya kakayaning talunin si Blue Sword gamit ang kanyang mga replika na baraha. Ngunit nag-aalinlangan din siyang gamitin ang mga barahang nagmula mismo kay Leping, dahil kahit alam niyang matatalo niya si Blue Sword gamit ito, batid din niya na hindi sapat ang kanyang lakas para kontrolin ito. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, lumitaw si Blue Sword sa kanyang itaas, handa na upang pakawalan ang kanyang atake. Sinabi pa nga ni Blue Sword na napilit siya ni Yi na ibigay ang kanyang pinakamahusay sa laban nilang ito. Sinubukan namang salagin ni Yi ang atake gamit ang ilang baraha, ngunit matapos ang pagsabog sa kanyang kinatatayuan, makikitang nakaluhod na si Yi. Nang lapitan siya ni Blue Sword, sinabi nito na tapos na ang laban. Sumang-ayon si Yi at tinanggap ang kanyang pagkatalo, iniisip na wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ang laban dahil sapat na ang kanyang nagawa. Ngunit sa sandaling sasabihin na niya ang kanyang pagsuko, biglang may lumitaw sa tabi ni Blue Sword. Nang mapansin ito ni Blue Sword, huli na ang lahat dahil tumusok na ito sa kanyang sentido. Habang iniisip ni Blue Sword kung ano ang bagay na iyon, nagsimulang magdilim ang kanyang paningin, na para bang may nagtatangkang kontrolin ang kanyang katawan. Nagulat si Yi at nagtaka kung ano ang nangyayari, ngunit kalaunan ay nakita niya ang ulo ng barbarian na tumatawa at nagsabing, "Bulaga! Hindi niyo inaasahan ito no?" Sa puntong ito, tila nagtagumpay ang barbarian sa kanyang plano, dahil hindi na kumikilos si Blue Sword at tuluyan na siyang nakontrol. Kasunod nito, may isang bagay na pilit lumalabas mula sa bibig ng barbarian. Kalaunan, makikita ang isang itim na bagay at sinabi nitong sa wakas ay nakalaya na siya. Ang nilalang na ito ay isang Great Apostle ng Dark Guild, at habang nag-uumapo sa itim na enerhiya, sinabi niya na ang bagong katawan na ito ay talagang napakaganda. Pagkatapos nito, sinubukan niyang gamitin ang kakayahan ni Blue Sword na Sword Key, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na kulay puti, naging itim ito, na nagpapakita na tuluyan ng nasakop ng demon ang kanyang katawan. Nang makita ito ng host ng kompetisyon, sinabi niyang mukhang wala na silang kontrol sa sitwasyon, dahil ang katawan ni Blue Sword ay kinokontrol na ngayon ng isang demon. Habang sinasabi ito ng host, ang mga itim na enerhiya mula kay Blue Sword ay humahampas na patungo sa mga manunood, kaya nagsimula ng magpanik ang mga tao. Nakita din nila na ang protective shield na pumoprotekta sa kanila ay malapit ng mawasak, at ang mga apostoles ng Dark Guild ay maghahasik ng lagim sa lugar. Samantala, ang mga kasamahan ni Blue Sword mula sa Sword Saint Guild ay nababahala, dahil ang genius ng kanilang guild ay ngayon ay naging isang apostle. Tinanong ni Ana kung ano ang dapat nilang gawin. Ang spell writer naman, na tila inaasahan na ang mga pangyayaring ito, ay nagsabi na bahagya lamang na iba ito sa inaasahan niyang resulta. Samantala, matapos masaksihan ang mga nangyari, tinanong ni Leping si Elizabeth kung dapat ba silang tumulong. Sinabi ni Elizabeth na hindi nila gagawin iyon, dahil kung gusto talagang pamunuan ni Leping ang mundo, kailangan niyang mag-adopt sa ganitong mga maliliit na pagbabago. Dahil kung hindi, hindi niya magagawang pamahalaan ang lahat ng mga nangyayari sa hinaharap. Kaya, pinayuhan siya ni Elizabeth na maghintay at manood lamang. Walang nagawa si Leping kundi sumang-ayon sa kanya. Samantala, ang tatay ni Yi ay may madilim na ekspresyon at iniisip na nauunawaan na niya kung ano ang nangyayari. Iniisip niya na alam na nina Elizabeth at Leping ang ganitong mga kaganapan, kaya nanatili sila upang panuurin kung paano nila aaksyonan ang sitwasyon. Iniisip pa niya na dapat nilang masolusyonan ito sa pinaka-epektibong paraan upang masatisfy nila si Leping at ang Demon Queen. Si Elder Bali naman, habang pinagmamasdan ang tatay ng elf na nanginginig, ay tumatawa sa kanyang isipan,
iniisip na hindi niya kailangang mag-alala, dahil kung ililigtas nito ang kanyang anak, magpapakita lamang ito na hindi sapat ang kanilang mga miyembro para labanan ang Dark Guild. Kaya, kapag nangailangan ang Sword Saint Guild ng mga tao, babalik din sila sa kanila. Sa mga sandaling ito, nagsimulang tumawa ang apostle ng Dark Guild at sinabing satisfied siya sa bagong katawan na mayroon siya. Si Yi, na nauunawaan na ngayon na lahat ito ay pagkanan ng Dark Guild, ay nagkaroon ng bagong determinasyon. Habang tumatawa pa ang Demon Apostle, inilabas na ni Yi ang barahang nagmula kay Li Ping. Habang ginagawa niya ito, sinabi niyang kung mga miyembro ng Dark Guild ang kanyang kalaban, hindi na niya kailangang mag-alala. Nang tuluyan niyang mailabas ang mga baraha, biglang nagkaroon si Yi ng nag-uumapo na enerhiya, na ikinagulat ng Demon Apostle. Sinabi nito sa sarili na kailangan niyang patayin si Yi kaagad bago mahuli ang lahat. Agad na sumugod ang Demon Apostle patungo kay Yi, at matapos pakawalan ang kanyang mga atake, nagkaroon ng malaking pagsabog sa kinaroroonan ni Yi. Ngunit nang mawala ang usok, makikita ang isang knight na may hawak na kalasag na pinuprotektahan si Yi. Sa mga oras na ito, nailabas ni Yi ang 4 na baraha na may 5, at ginamit niya ang kakayahan nitong 5 Explosions Holy Shield. Matapos makita ni Li Ping ang kakayahan ni Yi, napatanong siya kung bakit parang pamilyar ito. Maging ang lasanggerong blacksmith ay nagulat at inisip na kung ikukumpara sa naunang mga baraha na ginamit ni Yi, masyadong malakas ang mga ito. Ang spellwriter naman ay naisip na ang mga knights na tinawag ni Yi ay nakita niya noon sa isang libro na tinatawag na Holy Warriors, kaya napatanong siya kung totoo ba talaga ang mga nakasulat doon. Si Elder Bali naman ay tinanong si Elder Boss kung ito ba ang parehong kakayahan na ginamit niya noon para talunin ang isa sa mga 6 Pillar Demons. Sinabi ni Elder Boss na noong pagkakataon na iyon, gumamit siya ng 9 na pares ng baraha, habang ang kanyang anak naman ay gumagamit lamang ng 5. Kaya umaasa siya na sapat na ito para maipanalo ang laban. Samantala, si Yi ay naglabas pa ng 2 baraha at sinabihan ang demon na lisanin na ang katawan ni Blue Sword. Mabilis namang iniwasan ng demon ang kanyang mga atake, ngunit sa paggawa nito ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar na tinamaan ng mga barahang iniwasan niya. Napatanong ang demon kung bakit ang mga barahang ito ay biglang nagkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagpa siya ang Demon Apostle na tumakas, at habang tumatalon papalayo, sinabi niya kay Yi na bagamat kahanga-hanga siya, babalikan na lamang niya ito upang tapusin ang kanilang laban. At sa ngayon, pag-aaralan muna niya ang bago niyang katawan. Ngunit bago pa siya makalayo, isang shield ang tumama sa kanya. Dahil sa lakas ng impact, halos mapisa ang demon, at pagkatapos ay ibinato siya ng knight patungo sa isa pang knight. Paulit-ulit silang tumama sa 4 na knights. Habang nangyayari ito, nagtataka ang demon kung ano ang nangyayari, sinabi pa niya na ayaw pa niyang mamatay dahil kakasilang pa lamang niya. Dahil sa kanyang pagkadesperado, sinubukan niyang gamitin ang pinakamalakas na teknik ni Blue Sword, ang Pierce Sword. Ngunit ang pagtatangka niya ay nabalewala. Dahil sa sandaling iyon, naikulong na siya sa isang kahon na ginawa ng isa sa mga knights. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kawala, nanlumo siya. Pagkatapos, nagposisyon ang mga knights at bumuo ng isang holy array, at sa isang kompas ni Yi, ginamit ng mga knights ang kanilang lakas upang unti-unting paliitin ang kinalalagyan ng demon. Habang nangyayari ito, nagmamakaawa pa ang demon na huwag ituloy ang ginagawa nila. Ngunit kalaunan ay tuluyan na itong natanggal sa katawan ni Blue Sword at naikulong sa isang maliit na kahon. Habang patuloy na lumiliit ang kahon, bumalik ang demon sa pagiging apostle gear at tuluyan ng naglaho. Matapos mangyari ito, naglaho na rin ang mga knights at bumagsak na sa sahig si Blue Sword. Si Yi naman, na nanghihina pa, ay naisip na naging pabaya siya sa paggamit ng teknik na iyon. Sinabi niya ito dahil ngayon ang mukha ni Blue Sword ay puno ng mga bukol, dahil nabugbog ito ng husto habang kinokontrol pa siya ng demon. Si Elder Boss naman, matapos makita na nanalo ang kanyang anak, ay napangiti at sinabi na marahil ay nasatisfied niya ang Demon Queen at si Li Ping. Sa kabilang banda, si Li Ping, na ngayon pa lamang nakilala si Yi,
ay sinabi kay Elizabeth na kaya pala pamilyar ang babae ay dahil siya si He. Habang ipinapaalala pa niya kay Elizabeth ang tungkol sa mag-ama, lumingon si Elizabeth patungo sa kinaroroonan ni Elder Boss at tinanong kung sino ang nagbigay ng permiso sa kanila na gumawa ng ganitong bagay. Nang makita ni Elder Boss ang matalim na tingin ng Demon Queen, agad siyang nanginig at pinagpawisan ng husto sa takot. Agad siyang nagbigay galang sa kanya at sinabi na kaya hindi siya kaagad bumati ay dahil ayaw niyang sirain ang kanilang panunood. Kaya, nakiusap siya na patawarin siya sa kanyang ginawa. Matapos niyang gawin ito, sa wakas ay napansin na rin siya ni Liping. Masaya niya itong binati at sinabi na ngayon lang niya napagtanto na ang anak pala niya ang nakikipaglaban, kaya marami siyang gustong itanong sa kanya. Si Elder Boss naman, matapos marinig ang mga sinabi ni Liping, ay muling nanginig sa takot. Iniisip kong ang ibig sabihin ba ni Liping na marami siyang gustong itanong ay dahil hindi ito na-satisfy sa paggamit nila ng kanyang mga baraha. Si Elder Bali naman, matapos masaksihan ang mga reaksyong ito ni Elder Boss, ay napaisip kung sino ang mga taong iyon, para ganoon na lamang ang pagpapakita ng respeto ng Elder sa kanila. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!